Breaking news mga kababayan, Senador Marcoleta may pinasaringan, may binulaga sa Net25 dahil nga po dito sa nangyaring mga bulagaan sa Senado kahapon. Mga kababayan ko, talagang matindi ang away at nagresulta po ng mga sakitan ng loob at talagang sumama ang loob nila Tito Soto dito. Kaya dito mga kababayan, lumabas na duwag yung mga senador na Judas 11. Kaya dito mga kababayan, pinatutsadahan itong si Erwin Tulfo na sobrang sama ng loob. At sabi niya mga kababayan, hindi raw siya tanga. At pinagmalaki pa niya na siya ay isang journalist. Ito po ang sabi, huwag nyo akong lokohin. Common sense. Wow! Common sense daw. Pinagmalaki ni Erwin Tulfo. Common sense. Pagbatas common sense. Bending the law. Itong Erwin Tulfo na ito, may kupal din mga kababayan eh. Huwag mong kakalabanin si Senador Marcoleta pag usaping batas. Malayo ang utak mo sa utak ni Marcoleta. Kumbaga nasa Cubao ka pa lang, si Marcoleta nandun na sa Amerika. Ibig sabihin, milya-milya ang agwat ng talino kung ikukumpara sa utak mo. Kaya kayo nabulaga dito. So ngayon mga kababayan, dito sa usapin ng Net25, naku po, nabulaga ang 11 mga kababayan. Yung Bobo 11, pakinggan po natin mga kababayan, bakit nabulaga at pinasaringan ang mga senador na mga kupal. Talo lang naman ang ideya yun eh. Yes po. Hindi pagtatalong physical yun. Yung Pero nabanggit mo lang na nagtatalo kayo para lang idistinggi na may kaiba yung pananaw. Pero dahil sa pagtatalo na yun, lalong-lalo na kung medyo talaga namang napaka-importante ng pinag-uusapan, darating ang punto na maglilinaw kung sino yung may katwiran eh. Yun. Aminin mat nila o hindi, yung taong nakikinig, makikinabang siya. Yun ang pinakamaganda po. Ganun pala yun Parang mas magandang magpaliwanag kanya ito kaysa dito. Mas katanggap. Ano man ang mangyari, nakatulong din yun dahil sa pagpapaliwanag ng isang ito, aba, naipaliwanagang mabuti yung tao. Mas na-realize natin, napakasarap ng pagtatalong ito. No? Minsan ganun talaga. Sana Pero iba ganun, ngayon eh. Iba ang pagtatalo ngayon. Sana ganun kami sa Senado, Kuya Benny. Hindi, iba ang pagtatalo ngayon. Ang pagtatalo ngayon eh. Matapos yung pagtatalo eh. May tama ka. Ganun. Iba yun, tama eh. May tama ka. Saka yung ano ngayon, Nagiging ano eh. ang nangyayari ngayon, Sen, yung debate, di ba? Kahit saan naman nangyayari yan eh. Yes. Pero minsan daw, ang debate, nagresulta ng debate. Oh, yun. Hindi na magkakasundo. Nagkakapersonalan, Sen. Kasi nga, nauuwi nga sa ganon. Dapat sana ay hindi ganon. Di ba? Kasi kung minsan, pinipilit nila yung katwiran, kahit na pamali. Pag pinipilit mo namang ipaliwanag, mahihirapan naman siyang intindihin. Kaya kung minsan hindi mo alam kung saan ka... Ito na lang magandang pagpaliwanag. Halimbawa, si Kuya Benny, napunta yan sa DNR eh. Yes po. Isang panahon ng kanyang buhay, naging national na basurero ito sa DNR. Alam naman natin yun. Pambansang basurero. Sa mga Yes po. tweet. Kaya siya nalagay doon, meron siyang kaalaman doon sa pinaka-function ng DNR. Yes diba? Ngayon, kung halimbawa, makikipagdebate ka sa... Alam mong meron siyang kasanayan doon. Unang-una, official sa dyan. At alam mo naman itong mama na ito, talaga nag-aaral din naman yan. Yes po. Kapag ka nakipag-usap ka sa kanya at pinapaliwanag niya, at dapat naman ay kinakailangan bumatay ka sa kanyang kaalaman at karanasan, Huwag ka nang makikipag-away kung yun ang kanyang binabangit. Kasi mas may alam siya kaysa sa'yo. Yun ang kanyang expertise. So, halimbawa, pinag-uusapan niyo the principles on the right to environment. Ayan mga kababayan na, Erwin Tulfo, makinig ka. Para magkaroon ka ng makabagong kaalaman, makinig ka sa veterano. Tapos ipagmamalaki mo pa na common sense. Common sense ang pag-aabogado. Common sense ang pag-interpret ng batas. Gaya nga ng kanyang halimbawa,
si Ka-Benny ng DNR dalubhasa sa kanyang profession bilang nasa ahensya na yan. Kasama ako nun ni Ka-Benny. Alam po natin na ang Manila Bay, isa po si Ka-Benny Antiporda na naging leader dyan sa pagpapalinis sa pamamagitan ni Tatay Digong. Naging kabahagi ng kasaysayan ang Manila Bay at napakaraming mga ginawa ni Ka-Benny bilang undersecretary ng DNR secretary. Mga kababayan, talagang bibilib ka sa taong ito. Ito po ang halimbawa ni Senador Marcoleta. Pag ang expertise o specialty ng isang tao, wag mong kakalabanin kasi nga mababaon ka sa lupa. Erwin Tulfo, makinig ka dito. Makinig ka para magkaroon ka ng kaalaman, madagdagan ng kaalaman mo. Wag mong ipagmamalaki na isa kang journalist kasi isa kang bending dalo. Kaya ka natawag na bending dalo dahil yung common sense mo hindi nababagay sa pagiging senador mo. Ang pagiging senador, hindi yan common sense. Itanim mo sa kokote mo na sing liit ng utak ng langgam na lasenggo. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Erwin Tulfo, wag common sense ang gamitin mo. Eto, pakinggan mo si Senador Marcoleta. Naku, mababaon ka na naman dito. Ayan, Alam niya, kabisado niya. Makinig ka. Oho. Ngayon, kung halimbawa meron kang hindi naintindihan, magtanong ka. Magtanong. Pero Yes. pag nagtatanong ka, nakikipagdebate ka, pagkatapos hindi mo naman naintindihan, hindi kayo magkakaintindihan. Ipipilit mo pa yung gusto mo. Yung nakikinig sa inyo, iiwanan kayo eh. Oho. Wala tayong makukuha dito. Yung isa kanya, nagpipilit na magpaliwanag. Yung isa naman, hindi ko malaman kung naliliwanagan niya o hindi. Oho. Lalong lumalabo. Halika na kanya at marami tayong gawain. Ganun na nga na. Halimbawa naman ikaw, Jen. Opo. Oho. Si Jen naman, alam mo, professor ng economics. Very humble yan. Ay, opo. Pero yan, hindi mo alam, Oho. professor ng economics yan. O sinasabi niya sa estudyante niya, Oho. class, I think we have to discuss this morning the law of diminishing marginal utility. Maganda. Mabigat yan, oo. Ano ito eh? Oho. Ekonomista eh. Ekonomista ito. Oo. Siyempre, ikaw naman na estudyante, makikinig ka. Ano? Hindi mo pwedeng pasubalian ito eh, kasi exact science ito eh. Opo. Marginal utility. Opo. Sasabihin ni Jen, alam mo kanya, itong prinsipyong ito, kahit na gaano karami ang input na gagawin mo to produce one quantity of input, at that one point, sabi niya, hanggang doon ka lang, hindi ka na makakapag-produce pa ng mas marami. So, yun ang point of marginal utility. Oho. Paano mo lalabanan yun? Para mong nilabanan ng gravity. Oho. Ano? Kinontra mo yung O grabe. ngayon, kalimba, pinag-uusapan, ito po yung rules eh. Opo. O hindi ba? Oho. Mahihirapan po tayo kung halimbawa hindi po natin kikilalanin yung distinction po ng pinag-uusapan natin ngayon. Oho. Nagmumula po yung pinagtatalunan natin doon sa Section 24 at saka yung kaiba yung Section 136 ng ating rules sa Senado. Opo. O eto mga kababayan, eto yung sinasabi ni Erwin Tulfo, may resback dito eh. Sabi niya, hindi ako tanga. Sabi ni Erwin Tulfo, itong senador na bobo. Yun ang sabi ng komento. Journalist ako. Aba, para bang gusto niyang tapatan sa kanyang pagiging journalist itong pagiging abogado ni Senador Marcoleta. Senador ka ba talaga o talagang yung utak mo pigang-piga na kasi hindi mo talaga kayang intindihin ang mga sinasabi ni Marcoleta? Ito po, hindi ako tanga. Huwag niyo akong sabihin tanga. Journalist ako. Wow. Hambog, sabi ng mga tao. Dumipensa si Senador Erwin Tulfo matapos ang naging mainit na bangayan sa Senado. Kaugnay ng panukalang payagan ng remote participation at electronic voting ng mga senador. Kasunod ito ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa plenaryo na to. Ito ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito.
habang tinatalakay ang kontrobersyal sa amendment sa Senate rules dahil dito agad na umalma si Tulfo at tinawag na ad hominem. Yun lang yung alam niya. Ad hominem! Yun lang alam mo. Ito, talagang itong bending dalo nito, nakakabwisit na rin, sabi ng mga tao. Ang naging pahayag ni Marcoleta, "Huwag nyo akong lokohin. Common sense," sabi ni Erwin Tulfo. Common sense yan. Hindi naman tayo tanga. Journalist tayo. Wow, galing. Ani Tulfo habang lumalabas ang plenaryo kasama ang minority bloc na alaunay nag-walk out. Ayan, mga duwag. Question ng minority senators ang umano'y pagmamadali sa pagsusulong ng panukala habang iginigit naman ng minority bloc na mahalagang gamitin ng Senado ang teknolohiya upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagganap ng tungkulin ng mga senador kahit wala sa plenaryo. Kasi nga ayaw nilang magtrabaho si Bato para kulang sa pwersa ang majority. Alam na natin yan mga kababayan. Ayaw nilang, alam nyo na, yung flood control, ayaw nilang matuloy. Yung impeachment, gusto nilang mawala si Sara. Kaya dito, bulaga itong si Tito Soto at Erwin Tulfo. Tignan nyo ha. Ngayon po, kaya ko pa pinipilit na mamagitan. Ito po kasing 136, second paragraph. Ito po ay special provision. Ayan. Bakit po sa special provision? Ito po mismo ay tumutukoy dun sa paraan kung paano yung rules ay ating maamyendahan. Diretso po yun. Oho. Ito namang section 24 po. Samot-samot po ito. Opo. Samot-sari po ito. Oho. Lahat na yun. So Nandun. sa prinsipyo po ng batas, palagi pong nangingibabaw yung special provision over the general law. Kasi specific po Oo, yun. oo, general isa. provision. Opo. So sabi ko, alam po ninyo, may hirapan po tayo kung hindi po nyo kikilalanin yon distinction na yon. Lalong na kung wala po kayong background sa batas. May nasaktan. Kasi lumalala na kasi yung pag-uusap, kaya ako namamagitan eh. Opo. Hindi ko raw dapat sabihin nyo kasi parang anong tawag doon? Pangungutya daw ata yun eh. Parang Parang nauwi. pagmamaliit sa kanila. Parang ganun. nauwi sa pangungutya o pagmamalit. Hindi po. Sabi ko, wag po kayong magkukonklud ng ganyan. Opo. Ang pinag-uusapan po nito ay dahil po sa paglalaban ng dalawang provision. Oho. Kaya kailangan pong malinawan natin ito. Ayun. Ngayon, kaya ko ipinasok yon, kailangan makilala ninyo, mayroon po kasing legalidad dito eh. Oho. Papasok po dito yung prinsipyo ng batas. Lahat po ng abogado alam yun eh. Oho. So, sana makilala nila yon. Oho. Di ang naging katwiran, Sen. Hindi, teka lang, Sen. Bago lang kayo dito eh. Ako 10 taon na ako dito, 20 taon na ako rito eh. So, sana kung naging 20-40 taong ka na riyan, naintindihan mo naman sana. Opo na. Hindi ka naman kailangang maging abogado para magkaroon ka ng sapat na karanasan para intindihin mo yung dalawang nag-uumpugan na provision. At some point in time, dapat i-reconcile mo yung dalawa na yun. Oho. Kasi kung halimbawa, matagal na sila doon, o dapat alam niya na merong journal number 75 ng Senado. Journal 75. Oo, ito ay may petsang May 21, 2018. Ano okay. sinasabi niya? So matagal na, 2018 pa po ito, Sen. 17th Congress ito. Oho. Dito sinabi mismo, Opo. dating Senate President Tito Soto, na ngayon ay dating Senate President din, So nung time na yan, ginamit President po niya yung siya. Section 136 eh. Okay. Bagamat walang report na nanggaling sa Committee on Rules. Ni-refer din sa Committee on Rules eh. Pero sabi niya gano'n, kinakailangang manaig yung motion. Pwede ko bang malaman ngayon kung may kukumit nating i-take up ngayon? Ay, hindi i-take up pala. I-adapt na kagad. Aha. Walang discussion sa plenary. Adoption na. Hindi kagaya nung sa amin, nung i-propose ko yon May 11. Opo. Oho. Inulit ko nung, ano ba yung nakarang araw na yun bago sila mag-walk? Nung pag-walk out na yun, Kuya Benny, anong araw yun? Kahapon ho yun, di ba? Kahapon yung walkout. Kahapon lang po eh. Ano nga din kahapon? Kahapon ay Martes. Baka Nung Lunes akala po. nila hindi tayo live. Nung Lunes. Oho. Nung Lunes po. 26 po. Lunes, 25. Kahapon po, 26. Oh, 26. Lunes po, 25 kahapon.
Oo, Noong di ba? Lunes. Opo. Lunes. Oo. So May 11 ko pang inano yun, pinropose yung amendment. 14 days ago. So 14 days ago. Yes po. Samantalang ang sinasabi nung 136, isang araw lang eh. Opo. Ngayon, inulit ko lang kasi pinaulit sa akin ni SP Alan. So nung tumayo ako, sabi ko, Madam President, may I reiterate the previous motion? So inulit ko lang. So nagtataka sila ngayon, teka muna kanya, wala namang rules ganito, ganyan. Wala pa po kasi dahil hindi pa formalized, hindi pa organized ang Committee on Rules. Hindi pa Ngayon, nabubuo yung committee on rules, wala pang members, etc. sabi ni SP Alan, kaya po ang aking sinasabi ngayon ay mino-motion ko na ito i-take up na natin sa floor, Sa plenaryo, sa plenary, sa buong imbes na sa committee level. Yan. Kuya Benny, sa palagay mo ba may masama dun sa motion na yun ng SP President? Well, basically wala, no? Dahil motion nga yun eh. Kumbaga, syempre, lagay na lang natin sa layman's term, majority. Majority wins. Kung sino yung majority, yun ang masusunod. Kung Yun yung na. ba ay pag-uusapan o hindi. Oo. Ang nakita natin kahapon, parang hindi yata gano'n na nangyari. Kasi kaya minabuti ng majority na i-take up na lang sa plenary dahil nga wala pang formal organization ang mga committees. Kasama na dyan yung Committee on Rules. Opo. Ngayon, ang kanilang sentimiento, nung namang inunang i-propose yan, sinabi i-refer sa Committee on Rules. Yes po. Yun ang pinupunto. Oo nga, sabi namin. Kaya lang dahil hindi pa nga Hindi pa nga nabubuo, wala pa. organized. Oho. Okay. Mas mabuti, kaya kung mino-motion, sabi ni SP Alan, Opo. na i-take up na lang natin ngayon on the floor. This is the motion. Yan. O ngayon, ayaw nila. Ayun, debate rito, debate. Hindi. Sinasabi sa Section 24, ganito, kinakailangan ganyan. Ayun, doon na po nagsimula. Ngayon, sinabi ni Alan ngayon, Opo. in-invoke niya yung 136. Ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya naman ako nag-intervene. Opo. Sandali po ako ganito. Mariresolve ba natin dito kung kikilalanin po natin ang distinction ng dalawang provision? Oho. O kita nyo mga kababayan, yung special provision kasi sa general provision mga kababayan, hindi maunawaan ng mga bobo 11. Yung TAE 11 mga kababayan, hindi nila maintindihan. Tapos, nakikipagdebate sila sa mga abogado. Gaya ni Senador Marcoleta, kay Alan Cayetano, pinipilit ng mga bending dalo yung gusto nila. Nako po, kaya kayo na babanatan sa Senado at nagbumuka kayong mangmang. Tapos sasabihin mo, journalist ka, common sense lang. Ano yun? I-apply mo yung common sense sa mga batas na ginagawa sa Pilipinas. O kita nyo mga kababayan, pinagyabang ni Erwin Tulfo. Tignan nyo yung mga komento ng tao mga kababayan ko. O, law bender naman ang yabang. Anong kaya mo? Di lalo kang nalubog. Abogado, idedebate mo, tas sasabihin mo, journalist tayo, common sense lang. Wag nyo akong tawaging tanga. Nakakaintindi tayo, common sense. Wow, common sense ba? Erwin Tulfo, di ka abogado, bending dalo ka, kaya ka hindi nakakaintindi at lalo kang nababaon. Lalo kang nasusunog ni Marcoleta. Ayan o. Oo naman, di bobo yan, mautak yan. Pag maleta ang usapan, kita nyo. Binabast sila mga kababayan ko. Ituloy pa natin ito. Paano pinataob ni Marcoleta itong Tulfo na ito? Doon nagsimula yon. So sabi ko, without meaning anything. Sabi ko, Opo, gano'n. opo. Yun ang aking sinabi, without meaning anything here. Medyo mahihirapan po tayo kung wala pong legal background talaga. Nako, yun na. Oo. So akala nila may pangmamaliit, may pangungutya. Hindi po. Maliwanag po yung sinabi ko. Ang tagal na po ng pagtatalo eh. O kita nyo, mahirap talaga mga kababayan. Pag wala ka talagang legal background, kahit sino po, kahit saan tayo makarating, kahit saan tayo mag-usap, pagdebate, pag kulang ka sa kaalaman, kulang ang iyong pag-aaral, bending dalo ka, mala Tito Soto, mala Erwin Tulfo, mala Ping Lacson, Bobo 11, batas ang pag-uusapan, sila nag-aral.
Nagsunog ng kilay kayo, sunog kayo sa debate. Kayo mga bending dalo kayo. Kaya hindi nyo kaya ang mga abogado ng majority. Naku, mga kababayan ko, mabibwisit ka na lang sa mga common sense ang ginagamit eh. Oho. Ang possible na solusyon lang doon, kilalanin po natin ang distinction nung dalawang provision para wala na pong pagtatalo. Ano ho bang importansya, Sen? Yung punto na yon, kung ang isang tao ay merong sapat na kabatiran sa aspetong legal, yung binabanggit po niyo, pinapaliwanag yung kaibahan ng dalawang yon. Kasi meron siyang background na legal o kaya Opo. mapagbasa siya Opo. na alam niya na yung special provision will always prevail over a general law. special provision po yun, no? Kakalimutan niya Opo. yung debate sa Section 24. Papayag siya na gamitin namin yung 136. Oho. Yung Section 136, pinapayagan naming i-amend. Ayun. Oo, i-amend. Gamit yon na hindi naman gagaling sa committee. Opo. So, di maliwanag na sana. Kaya lang, ang problema namin, bakit ayaw nila na i-take up namin on the floor? Oho. Samantalang, ang plenary, Jen, ay supreme. Opo. Siya yung ibabaw ng lahat. Higit na kasi lahat na yun eh. Kahit na pagsama-samahin namin ang kapangyarihan ng lahat ng committee sa Senado, hindi pa rin sila po pwede kung plenary ang magsasalita. Buong Senado po kasi pag Ang plenaryo. totoo nun, Kuya Benny, alam mo rin to, pwede namin isuspend nga yung rules eh. Pag sinabi ng plenary, pag pumayag kami lahat eh. Oho. Yun ang hindi nila makuhang masyado. So, pumayag na kayo kanyang, i-discuss lang natin, i-take up lang natin. Ayaw nila. Oho. Bakit daw nagmamadali? O, may nagsabi ng railroading dito. Oo nga. Para daw sinasakal nyo raw sila. Ano, mayroon pa iba na parang meron ba kayong gustong habulin na kaya nyo gustong pagpasyahan ka agad dyan? Yun nga, yun ang medyo nakakalungkot doon, Jen. Kung ano-ano ng mga senaryo ang sinabi, samantalang pwede naman nilang kilalanin, ang plenary is in perfect position Oho. to take it up on the floor. Ayun. Ngayon, kung ayaw po ninyo kanya, pagbutuhin natin. Ganito kasi, so nag-motion si SP Cayetano. Alan, opo. Sabi niya, Madam President, sabi niya kasi ang nakatayo doon, kung siya yung nasa baba, Senadora yung Loren. Pro tempore. pro tempore. Opo. Madam President, sabi niya, I move that we take up the motion of Senator Marcoleta on the floor. As a matter of fact, he is ready to defend it. Yes. Ngayon, dapat merong mag-object. Hindi yung masalitaan ng salitaan. Objection. Oho. Kapag merong sasabihin ngayon ng presiding officer, okay, there is a motion to take up the motion of Senator Marcoleta right now, this afternoon, and there is objection, Oho. we divide the House. So, magbubutuhan kami. Yun ang kasi yun ang mekanismo eh. Yes po. Demokrasya talaga, wala kang magagawa. Hindi naman kami pwedeng patagalan ng debate. At one point, kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuhan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ayun. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh. Pagdidebatihan pa lang. Pagdidebatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Aaprobahan. Hindi Yes. kagaya nung ginawa ni Tito Sen, na sinasabi ko, Journal 75. Noong 2018. Wala nang pagtatalo, in-adapt kagad eh. Oho. Mas madali nga yung ginawa niya. So sabi ko nga, binabanggit nila kasi na matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Opo. Ba't nakalimutan nila yung Journal number 25? Kamakailan lang naman ito. O isipin nyo mga kababayan, si Juan Bull pala ang unang gumamit. Di ba mga kababayan? Tapos kung gamitin na ni Marcoleta, bawal daw. Nasaan ang utak ng mga Juan Bull tae ng mga ito, mga kababayan ko? So ibig sabihin, pag kayo, okay gamitin. Pag dito sa majority ngayon, bawal? Di ba mga kababayan ko? Nako po, mga kamote. Ang mekanismo eh. Yes po. Demokrasya talaga, wala kang magagawa. Hindi naman kami pwedeng patagalan ng debate. At one point, kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuhan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ayun. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh.
Pagdidibatihan pa lang. Pagdidibatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Aaprobahan. Hindi Yes. kagaya nung ginawa ni Tito Sen, na sinasabi ko, Journal 75. Noong 2018. Wala nang pagtatalo, in-adapt kagad eh. Oho. Mas madali nga yung ginawa niya. So sabi ko nga, binabanggit nila kasi na matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Opo. Ba't nakalimutan nila yung Journal number 25? Kamakailan lang naman ito, 2018. Di pa masyado ano ito. Opo, Eh. okay. Dito, walang debate ito, Kuya Benny. Oho. In-adapt ka agad. Yung motion. O, mas maganda yung sa amin, pagdidibatihan pa bago i-adapt. Liwanagin tanong natin ngayon, sana yung punto na yun, ha? Ang iminotion po ni si SP Soto, pagdibatihan yung... Hindi si Soto, si... SP Alan pala. SP Alan, sorry. SP Oo. Alan, pagdibatihan, hindi po agad i-adapt Hindi, yung panukala. hindi. Ayun, oho. Kasi akala nila, para bagang kapag Hindi, nanalo sila sa botohan, Alam nila yung motion. ganun Kaya mo lang, ba? bakit daw pagdidibatihan sa plenary, gayong meron namang, ba't hindi sa committee? Ini-refer dapat hindi sa ba nila committee alam, rules? ang committee, mas makapangyarihan, ang plenary, mas makapangyarihan sa committee. Oho. Bakit hindi nyo kilalanin yun? Ito simpleng, prinsipyo ng batas ito. Ang totoo niyan, parliamentary practice lang ito dyan eh. Opo. Parliamentary practice. Pumayag kayong maging kasama sa Senado. Oho. Alam ninyo dapat ano yung mga basic rules of Yes po. parliamentary procedures. Wag na yung pangbatas talaga. Parliamentary procedures na lang. Basahin mo yun. Napaka-basic nun. Aha. The plenary governs over all committees. So pag merong nag-mention, can we take it up on the floor? Merong nag-object. Division of the House. Para Botohan. ngayon, pag nanalo kami, okay. Oho. Sino po ang unang mag-interpolate? Let's Move now on take na it yun. up. Oho. Move on na. Gugulong na yun. Well, ang inyong lingkod ay dating nag-cover sa Senado. No? Ang napapansin po natin, mukhang nawawala na yung pagiging statesman ng ating mga mambabatas sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring sitwasyon. Ano ho ba sa tingin nyo yung maganda nating gawin para once and for all makamove on na Senado at magkaroon ng magandang, alam nyo, talagang fast deteriorating yung imahe ng Senado sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring ito. Tito Sen. Alam mo, maganda yung tanong mo, Kuya Benny, pero aaminin ko sa'yo, napakahirap sagutin yan. Kasi maraming dapat na i-adjust para lamang makamit natin yung sinasabi mo na kinakailangan magkaroon naman ng pagkakaunawaan ng lahat ng miyembro para sa ganun, maisulong naman ninyo yung mga panukalang batas na kailangan ng bansa natin. Pero Makapagtrabaho. Ayan mga kababayan ko, o Tito Soto, siguro nanonood ka kay Marcoleta ngayon. O Erwin Tulfo, sana nagkaroon ka ng panibagong kaalaman para madagdagan ang gabutil na munggo na utak mo. Ididibate mo ang isang abogado, journalist ka nga. Ano naman panama mo sa abogado? Specialty ni Marcoleta yan. Kung journalist siguro pag-uusapan, matatalo mo si Marcoleta. Pero pagka batas, nako iho, masusunog ka kay Marcoleta. Kaya konting respeto, Erwin Tulfo, lumugar ka kung saan ka. Kung sa journalist, sige, ikaw na journalist. Pero pag abogado o saping batas, hindi bending dalo ang batas. Iho. Manatili ka na lang sa radyo. Sa Raffy Tulfo in action ng kuya mo. At doon sa programa mo. Magaling ka lang pag away chismisan. Away mag-asawa, mga kabit-subit. Di ba mga kababayan? At sabihan mo yung mga Bulaga 11 na kasama mo, lumugar sila kasi hindi kayo mananalo sa isang Marcoleta na abogado at sa majority na grade 11. Ikukumpara sa inyo, Betlog 11, Week 11. Ako, malayo. Malayo, wag na kayong lumaban ha. Masusunog lang kayo. For transparency, for a better democracy mga kababayan. This is a Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.